marami diyan ang iniisip nila sa mathematics, yung kahit yung thought na lang ng pag-aaral yung parang hindi siya cool tignan, ang mahalaga may pera ka, ang mahalaga sikat ka sa social media. Yun na yung parang thinking ng mga kabataan ngayon. Baka nga kapag tinanong mo yan kung ano yung gusto mong maging paglaki mo, ang siguro majority nung isasagot maging influencer, social media content creator. Wala na tayong maririnig na gustong maging doktor, maging sundalo, maging guro kasi wala doon yung hindi nila nakikita yung value ng yung magkakapera sila, magiging sikat sila, which is nakakabahala, okay? Ayan guys, welcome back sa channel ng anak ko. Sa video na to, i-share ko lang itong isang nadaanan natin na Instagram reel, okay? So makikita nyo dito sa video, we got pens with ChatGPT before GTA 6, okay? So panoorin nyo lang guys, ipe-play ko yung video. Ayan. So nakita nyo yun guys. So merong examination sa isang school. And merong isang mathematical equation na kailangan sagutan. And yung ginawa nitong student, inilabas niya tong device na to, na pen-like device na pwedeng i-highlight yung question sa test paper. Okay, and then in just a few seconds, meron na siyang sagot. Okay? For me, tapos ang makulit pa dito, binebenta pa siya. Kasi pinopromote nung Instagram reel na to yung product. Okay, lilinawin ko lang na I have nothing against sa affiliate marketing ng account na to. And gusto ko pa nga siya pasalamatan. Credits to official PenGPT for the source and inspiration of this video, okay? Pero yung gusto ko kasing bigyan ng constructive criticism dito is yung thought na for me kasi ma-defeat yung purpose ng learning, okay? Especially when it comes to mathematics, okay? Honestly guys, nung nag-aaral ako, hindi naman tayo sobrang kagalingan sa math, pero simula high school ako, section 1 tayo lagi. And then, nung nag-college ako sa PUP ako nakapag-aral. Okay, ang gusto kong i-point out, hindi naman ako necessarily sobrang galing sa math katulad ng mga ibang yun yung nila yun yung learning curve nila kumbaga nung bandang high school ako or college, yung understanding nila sa mathematics talagang mabilis silang pumick up, okay? Ako naiintindihan ko siya to the point na kaya ko siyang ipasa at least. Meron tayong mga mistakes tuwing may mga exams tayo, pero meron talaga akong mga parts or mga questions na nagkakamali. Pero ang mahalaga, nakakapasa tayo, okay? Consistently yun, simula high school and college. Pero nung college talaga, aminado ko, meron talaga akong mga subjects na nahirapan. Sobrang nahirapan na ako. Algebra, trigonometry, geometry, okay pa yan. Pero nung na talaga, calculus na, dun talaga ako, aminado talaga ako na nahihilo na talaga ako. Kasi unting-unti, kapag yung mga complicated mathematics na, nawawalan ka na ng numbers, okay? The more na nawawala yung mga numbers sa equations or questions, and halos mga letra na lang yung natitira, doon na siya nagiging challenging, okay? Pero at least nandun kasi yung idea nung learning. Kaya ang nakakainis kasi dito, kaya ako nag-decide mag-record nito kasi marami diyan ang iniisip nila sa mathematics, yung kahit yung thought na lang ng pag-aaral yung parang hindi siya cool tignan, ang mahalaga may pera ka, ang mahalaga sikat ka sa social media. Yun na yung parang thinking ng mga kabataan ngayon. Baka nga kapag tinanong mo yan kung ano yung gusto mong maging paglaki mo, ang siguro majority nung isasagot maging influencer, social media content creator. Wala na tayong maririnig na gustong maging doktor, maging sundalo, maging guro kasi wala doon yung hindi nila nakikita yung value ng yung magkakapera sila, magiging sikat sila, which is nakakabahala, okay? Tayo, lalo na yung sa mga 90s dyan, kagaya ko, I'm sure somehow mag-agree kayo sa mga sinasabi and iniisip ko ngayon. Okay? Kasi yung tinuturo naman ito, o sasagutan mo yung question, oo, totoo naman yun, pero tinuturuan kasi tayo nito or tinitrain tayo ng mga ganitong tanong kung paano magkaroon ng critical thinking. Unang-una yung disiplina, kung paano mo to pag-aaralan. Maliban sa tinuro siya sa school,
responsible ka rin sa sarili mo, accountable ka sa sarili mo na intindihin to kapag ginagawa mo siya as an assignment or proactive mo siyang pag-aaralan para maintindihan mo yung tanong. Para pag pumasok ka kinabukasan or sa mga susunod na araw, naiintindihan mo yung mga lessons mo. The more na naiintindihan mo yung kada lessons mo dito sa math or kahit sa anong subject, the more na mas naiintindihan mo siya and mas nagiging madali. Okay, napapractice nun yung critical thinking and yung kung paano ka mag-reason and gumawa ng mga decision making sa totoong buhay, lalo na kapag ka nasa adult stage ka na, okay? So, kita nyo, dahil lang dito sa video na to, ang dami ng nagsangasangang thoughts. Grabe. Yung AI, artificial technology, ang ganda nitong innovation, okay? Pero pag hindi to na-control or hindi nabigyan ng tamang gabay yung mga kabataan, magiging lason din to. Tuturuan nito yung ibang kabataan na maging tamad, okay? Pero kasi bakit kailangan mo pang siguro ganito ito to be fair naman, payag ako dito kung kayang sagutan to, halimbawa ginanyan niya, ginamit niya yung pen device or yung pen GPT para mahanap yung sagot sa tanong na to, pero dapat kapag pinapunta ko siya sa blackboard para sagutan to manually, alam niya rin, okay? So, yung ganong situation, tanggap ko yun. Pero yung ganito, sasagutan mo yung test paper, yung questionnaire, tapos nakarely ka lang sa itong 10 chat GPT na to, isang malaking kalokohan to para sa akin. Nag-aral ka pa kung ganyan rin pala yung gagawin mo, di ba? Ayun lang naman. So, ito rin yung mga yung mga sa hinaharap, ito talaga yung fear ko. Yung mga susunod na generation, baka konti na lang yung yung talagang i-value nila yung education and yung ako talaga yung kinakatakot ko yung yung mawawalan tayo, yung sa Philippines mawawalan na tayo ng mga susunod na henerasyon ng yung mga skilled na doctors, teachers, yan, architects, engineers, yan. Yung mga sa iba't ibang larangan, baka maubusan na tayo ng yung talagang raw talent and my passion, okay, doon sa ginagawa nila. Parang ang idea ngayon ng mga kabataan yung talagang shortcut, tapos puro pera lang, tapos maging sikat lang sa social media. Parang yun na ngayon yung nagiging mindset ng mga bagong generation ngayon, which is alarming, and dapat yung educational system rin ng Pilipinas mag-adapt sa mabilis na yung fast-paced na innovation na nangyayari sa buong mundo, okay? Iwan na. Yung education system din natin dapat ako ayoko talaga nung K-12, pero dapat na siya yung i-adapt natin sa yung sa makabagong technology. Siguro magsimula tayo sa yung pagpopondo nung gobyerno ng mga laptops and computers sa mga sa lahat dapat ng high school. Okay, para may access yung mga yung mga bata para matuto kagad mag-computer, okay? Pero hindi natin pababayaan na hindi sila marunong sumagot ng mga questionnaires manually, kasi okay pa rin naman yung ganito na nasa test paper yung mga tanong. Okay? Balance lang. Sa computer talagang kailangan mo munang matutunan doon yung typing skills, ayan, yung basic muna, yung kung paano gumawa ng mga paano gamitin yung Microsoft, tapos yung mga unti-unti hanggang sa kailangan nang umabot sa point na matututo na yung kabataan kung paano i-integrate yung artificial technology or AI para ma-improve yung mga projects nila na kaya nilang gawin sa Word, sa PowerPoint, sa Excel. Microsoft Excel, napakamahalaga niyan. Okay? So kung ako sa inyo, yung mga nag-aaral ngayon, pilitin niyo yung sarili niyo. Hindi, tulungan niyo yung sarili niyo na matuto ng Microsoft Excel. Kasi kahit saang opisina kayong pumunta, hindi kayo mahihirapan humanap ng trabaho. Kahit papaano matuto kayong mag-English, okay, para kasi ako kasi nagsimula ako sa call center muna tayo nagtrabaho, pero na-promote ako as QA, and sa workforce management na ako nagtatrabaho ngayon. So ako yung gumagawa ng schedules ng lahat ng ahente sa program na sinusupport namin, okay? So yun yung trabaho ko ngayon, and napakalaking contributing factor kung knowledgeable ka sa Microsoft Excel, okay? So napakarami mo pang pwedeng matutunan kung ma-appreciate mo lang yung learning curve and yung education, okay?
yung education na hindi nandadaya, kagaya ng wisdom na matututunan natin sa pambansang bayani natin si Dr. Jose Rizal. Hindi ko pa nga alam kung lahat ng mga kabataan ngayon kilala pa si Jose Rizal. Ay nako, grabe. Aray ko. Malupiton tuloy. Grabe. Hindi, nagulat ako kasi may ganitong device na pala. Ang ina nito. Sobrang pandaraya na yung ganito. Hindi na ano to. Sobrang pandaraya, parang katamaran. Ano na. So wala, hanggang doon na lang yung train of thought ko. Kanina dire-diretso tayo. Pero wala na akong maidagdag pa. Feeling ko sobra-sobra na yung nasabi ko. Hindi ko nga alam kung may tao pang manonood hanggang sa point ng video na to. Pero kung meron man, maraming salamat. And kung umabot ka sa part ng video na to, type mo na lang kung ano yung thoughts mo. I-continue natin yung conversation sa comment section. Or you can simply type agree or yes. Kayo nang bahala. Basta ako, no ako dito. Maraming salamat.